Ako si Joan. Madalas akong husgahan. Sabi nila, sugarol, maldita, at wala raw ibang alam kundi uminom at mangakit ng lalaki. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, nakahanap ako ng lalaking madaling paikutin, si Mang Ben. 3 buwan pa lang patay ang asawa niya, pero nakilala ko na siya sa isang bar. Alam ko agad, kaya kong kontrolin ang buhay niya. Maganda kasi ako, maputi, sexy, at malaki ang dibdib. Sinabi ko nga kay Ana, anak ni Ben, na kahit anong sabihin niya, mas maniniwala sa akin ang ama niya. At tama ako, dahil ilang beses na rin silang nag-away dahil sa akin. Isang araw, kinailangan ni Ben na lumuwas para magtrabaho. 2 linggo raw siyang mawawala. Naiwan ako sa bahay kasama si Ana. Nakakaburyong 4 na araw, halos mabaliw ako sa inip. Kaya tinawagan ko ang lalaki kong si Mike. Hindi naman kami kasal ni Ben, kaya bakit ako magtitiis? Dumating si Mike at agad kaming nagkulong sa kwarto. Mainit ang tagpo hanggang biglang may kumatok. Tita Joan, nagugutom ako. Si Ana. Nabigla kami. Hindi ko alam kung nakita ba niya, pero ramdam kong may hinala siya. Nagtalo pa kami ng bata, ang kapal ng mukha niyang sumabat sa buhay ko. Kinagabihan, dinalhan ako ng gatas ni Ana. Napangisi ako pero sinigawan ko siya. Sinabi kong wala siyang silbi at mas maganda ako kaysa sa patay niyang ina. Pero ininom ko rin ang gatas at nakatulog ng mahimbing. Nagising ako nakatali sa upuan. Malamig, dilim. Nasa harap ko si Ana may hawak na kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumapit, walang emosyon sa mukha. Tita, gusto mo bang malaman ang totoo? Hiniwa niya ang braso ko. Napasigaw ako. Pero mas lalo akong natigilan nang makita ko ang kanyang mga mata, namumula, kumikislap sa dilim at nang lumabas ang kanyang pangil, doon ako nanlamig. Dumila siya sa sugat ko, dinidilaan ang dugo ko. Aswang ka, bulong ko nanginginig. Sumigaw ako pero walang nakarinig, biglang bumukas ang pinto. Si Mang Ben! Ben! Tulungan mo ako, yung anak mo, halimaw! Halos mabaliw ako sa takot. Pero ngumiti lang siya, isang nakakasuklam ng ngiti. Matagal na kitang hinihintay, Joan. Doon ko lang naintindihan, planado na pala ang lahat. At ngayong gabi, ako ang magiging pagkain nila.